Bakit po malversation lang kaya ang inihahain ng DOJ ngayon at hindi plunder? If you notice, opo, sa kanila pong official statement, only malversation at saka yung indirect bribery sa mga sangkot dito. Bakit po hindi kaya plunder? Well, kung ako tatanungin nyo, mas madali pong patunayan ang malversation at saka direct bribery. Dito sa mga naririnig natin, malinaw na yung pera linipat from one to the other, klaro naman na may malversation doon. O nakita natin na may dinilang pera from na mali-maleta o sabi nga natin basu-basura from one person binigay sa iba. Yun pwedeng bribery or indirect bribery. Klarong-klaro po yun. So kung gusto natin ng certainty of conviction, mas madali po yun. Pero kung gusto natin ng let's say non-bailable offense, plunder po kasi habang hinihir po yung kaso, non-bailable po. Pero it does not mean kung nag-file na sila ng malversation or bribery or indirect bribery, hindi naman nila pwede pa rin naman sila mag-file ng plunder. So it does not discount later on that they file other cases kasi marami pong kasong pwedeng i-file. So sa tingin ko baka sa susunod baka plunder na ho yung ma-file. So kumbaga po, in fairness po sa DOJ, ito muna po yung pinakamabilis at madali, no? Kumbaga mapatunayan doon sa mga elements nito kasi if you also observe, mukhang lahat ng kinasuhan ng plunder doon sa Sandigan Bayan, unti-unting nalagas. Unti-unting na-dismiss. Kaya nga sabi ko, kung gusto natin ng mabilis na reaksyon at mabilis na conviction at certainty, mas madali po yung bribery at malversation. Pero sabi ko nga, kung gusto naman natin na nakakulong sila, pero sa tingin ko rin, Boss Ted, yung plunder kaya nito I think we just have to do it properly. Opo. So pwede ma-upgrade lang natin. I think sa susunod mas marami pang kasong ma-file. Opo, pwede ma-upgrade na eventually sa husgado yung kasong plunder doon sa elements ng crime. Opo, pwede naman nilang baguhin 'yan kasi ito naman sa ombudsman, pag imbestiga niya, pwede niya rin baguhin depende ho sa makikita niya. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!